ay may ilan nga po tayong pag-uusapan. At ito nga po ay nakita po nating survey from dailynewsph.com na kung saan ang survey nito ay patungkol sa kung sino po ang noontime program best co-host, female co-host mga kaparokya. At ang mga pagpipilian po dito ay sina Kim Chiu ng It's Showtime, Maine Mendoza ng Eat Bulaga at si Camille Frats ng TikTok Lux. So nakakagulat at nasama po si Camille Frats. But anyway mga kaparokya, pag-usapan din po natin ang reunion ng Jowa Pao at ni Tony Gonzaga. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, ay humihiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga in-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway na sa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, sino na po sa inyo ang nakapanood ng episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga na kung saan ang kanyang guest ay walang iba kundi si Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros, or also known as Jowa Pao. Alam niyo mga kaparokya, bihira na lang po natin mapanood na magkakasama sa interview mga kaparokya. Kung nakikita o napapanood man po natin ang Jowa Pao sa pananghaliang programa na Eat Bulaga, ay bihira na lang po natin silang masilayan sa isang interview. So hindi ko na po ikikwento mga kaparokya yung napag-usapan nila dahil baka ma-spoil po natin yung mga manonood or mga gustong manood ng episode ng Tony Talks kung saan ang guest nga po ay ang Jowa Pao. Pero nakakatuwang panoorin mga kaparokya na muli pong nagsama-sama sina Tony Gonzaga with Jowa Pao. So to those people who don't know that Tony Gonzaga once co-host or dating Eat Bulaga host, if I'm not mistaken, ay early 2000 up until she decided to transfer sa ABS-CBN. Alam naman po natin na talagang nag-boom din po talaga ang naging career ni Tony Gonzaga nung lumipat nga po siya sa ABS-CBN. Pero sabi nga, once Eat Bulaga, always Eat Bulaga. At dito nalaman din po natin yung transition ng nina Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros into Jowa Pao. At of course mga kaparokya, yung pagiging loyalty nila sa legendary trio na Tito Vic and Joey. Kaya sa mga hindi pa po nakakapanood, ay panoorin niyo na po ang episode ng Tony Talks with Tony Gonzaga. Samantala mga kaparokya, meron nga po tayong nakitang write-ups coming from dailynewsph.com na may more than 54 or 50,000 followers na kung saan ay nag-survey or nagpa-survey nga po ito kung sino ang pinakamagaling or magaling na female co-host. At ang pagpipilian nga po mga kaparokya ay sina Kim Chiu ng It's Showtime, Maine Mendoza ng Eat Bulaga at si Camille Frats ng TikTok Lux. So obviously mga kaparokya, dailynews.ph.com ay supporter followers nga po ng kapamilya. So as expected, they picked most of those people or commenters picked Kim Chiu. Kaya sa mga followers or supporter ng Eat Bulaga ay wag na po kayong magtaka kung bakit mas pinili po nila si Kim Chiu. Well, magaling naman po si Kim Chiu at Maine Mendoza. Hindi ko lang po alam kung si Camille Frats ay ganun din po kagaling
pagdating sa hosting. Kasi kung titignan po natin ay parang napaka-demure or parang mahinhin nga po si Camille Frats. Unlike nga po kay Kim Chiu at kay Maine Mendoza. But kung ako ang tatanungin mga kaparokya, walang kaabog-abog na mas angat po si Maine Mendoza. Bakit kanyo mga kaparokya? Versatile nga po si Maine Mendoza when it comes sa hosting. Pwede po siya sa kahit anong anggulo. Kung mapapansin nyo mga kaparokya, pag mga foreign yung naging guest nga po nila, ay si Maine Mendoza yung siyang kumakausap. Kumbaga mga kaparokya, iba-ibang level po yan. Kapag mga formal, ay si Maine Mendoza yung siyang nag-i-interview or siya yung kumakausap together with Ryan Agoncillo or minsan nga po ay si Alan Kay. Pero sa It's Showtime mga kaparokya, medyo hindi pa ganun ka-level up yung pagiging hosting or yung pag-host ni Kim Chiu. Kumbaga mga kaparokya, talagang kailangan pa rin po ng aalalay kay Kim Chiu. Kumbaga hindi po lumalabas yung pagkakikay o yung pagiging versatile ni Kim Chiu without her co-host. Kumbaga mga kaparokya, kailangan pa po ng adlib para lumabas yung pagiging makulit sa hosting ni Kim Chiu. Unlike ni Maine Mendoza, napaka-natural at mapakengkoy po yan or mapa-formal ay talagang makikita mo na magaling ang hosting style ni Maine Mendoza. Medyo si Camille Frats mga kaparokya ay hindi pa po natin nakikita or napapanood bilang host sapagkat di po natin napapanood ang TikTok Clock. Pero kung titingnan natin ay napaka-demure or mahinhin si Camille Frats. Pero para sa akin, either the three of them mga kaparokya ay magaling mag-host, nga lang iba ang level nila. At sa palagay ko, si Maine Mendoza ay nasa tuktok. She is on the top nga po pagdating sa hosting. So kayo mga parokya, sino sa palagay nyo yung masasabi nating most or best female co-host sa tatlong sinurvey ni Daily News PHH.com? Paki-comment naman po mga kaparokya yung sa palagay ninyo ang pinaka magaling or magaling na co-host.